Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Wednesday. And bago ko po pag-usapan yung topic natin, as you know, meron po tayong Bible study today, yung tungkol sa prayer na ginawa ng Panginoong Jesus. So maybe some of you were able to attend kaninang umaga, 9 a.m. tapos 11 a.m. But if you were not able to attend kanina pong umaga, you still have an opportunity to participate in one of our meeting in the afternoon and in the evening as well. So in the afternoon, meron pa po tayong 3 p.m. and in the evening, we still have at 9 p.m. If there is no other way for you to attend the meeting here in the church, so you can participate via online. So at 9 p.m., we have the link and you can watch us online. Okay? So pwede nyo pong gawin yan. So maya-maya yan, 3 p.m. and then 9 p.m. rin. And talking about itong Bible study natin, and we are talking about important topic since last week, pinag-uusapan natin yung mga dapat nating baguhin para sa sarili natin. Kasi, as you know, nasa preparation rin po tayo ng Day of Pentecost. And I believe po na maybe most of you meron na rin po nito. And I believe hindi nyo po kinalimutan na i-anoint yung sarili ninyo sa umaga, in the morning. Bakit? Kasi we have one request para sa anointing na ito. Which request? We want to receive the Holy Spirit. And if you want to receive yung Holy Spirit, di ba sabi ko nga, meron dapat pagsisisi. And may mga dapat tayong i-eliminate sa sarili natin. May mga pag-uugali tayong dapat nating burahin sa sarili natin. That's why we are talking about itong mga pwede natin. And to be honest, ang dami po dapat nating i-eliminate sa sarili natin. But we are acknowledging yung error natin and we are asking God to help us para completely to remove itong bad behavior, bad character, or anything that doesn't please God. So baybayan niyo po, okay? Hindi ko po, sabi ko nga, hindi ko po alam kung kailan matatapos itong pinag-uusapan natin. Maybe next week, kailangan pa rin natin to i-extend. And for today's topic, pag-usapan natin itong topic natin for today, yung false witness. False witness, paano yun sa Tagalog? Sa Tagalog, pwede itong pagsisinungaling, or pwede rin pong paninira. False witness, pwede rin magiging witness ka, pero kasinungalingan naman yung sasabihin mo. Pero tingnan natin muna kung ano yung ibig sabihin sa dictionary when we talk about itong mga taong false witness. Let's see. False witness, a person who deliberately provides untrue testimony, lies, or misrepresents reality to cause harm or damage a reputation, frequently within a legal or religious context. So dito po makita natin na yung false witness daw, nagpo-provide sila ng hindi naman katotohanan, kasinungalingan, para lang mag-cause ng damage sa reputation ng ibang mga tao. So, ito po yung pag-usapan natin. And let's see kung ano yung example sa Biblia when we talk about itong mga taong naging false witness. Kasi, for example, si Jesus. Si Jesus ay one of, sabihin natin, victim sa Bible nitong false witness. I was thinking about dito, biglang nag-pop up sa isip ko, yung fake news. Yan rin po ay false witness. And alam nyo po ba, na kapag nag-share kayo ng mga fake news, yan po ay pagiging false witness rin. And let's see dito kung ano yung example sa buhay ng Panginoong Jesus when we talk about yung mga false witness. Nakasulat po dito sa libro po ng Marcos sa chapter 14 mula verse 55. It's written dito. Doon sa loob, ang mga namamahalang pari
at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo ay nagsisikap na makakuha ng ebidensya laban kay Jesus upang mahatulan siya ng kamatayan. Pero wala silang makuha. Marami ang sumaksi ng kasinungalingan laban kay Jesus, pero magkakasalungat naman ang mga sinasabi nila. So dito po, imagine niyo po kung paano yung Diablo kumilos. Naghahanap siya ng ebidensya daw para sa ikakasira ng Panginoong Jesus. Pero wala silang mahanap. And while reading this, na-realize ko ganito. When we talk about persecution, kapag tama po yung ginagawa mo, kailangan mong ihanda yung sarili mo sa panguusig, persecution. Pero ano po ba yung ibig sabihin ng persecution? Ang persecution is sinisiraan kanila. Hindi naman totoo, pero sinisiraan kanila. Iba po yan na sabihin natin, siguro naging Christian ka na ngayon. And then sinasabi nila na sinungaling ka daw. Pero totoo namang sinungaling ka, hindi po persecution yan. Huwag mong isipin na sinisiraan ka nila kung yun naman yung totoo. Kasi matatawag mo lang na persecution, matatawag mo lang na sinisiraan ka kung hindi naman yan totoo, pero nagsisinungaling sila laban sa iyo. Katulad nitong mga taong false witness na to. Hindi naman totoo, pero sinisiraan nila si Jesus. Sabi pa nga, magkakasalangat. Kasi tandaan ninyo po, never na magiging pare-pareho yung witness kapag kasinungalingan naman. Kapag, paano malalaman ang kasinungalingan sa katotohanan? Ang kasinungalingan, iba-iba sila ng sinasabi. Ang katotohanan, kahit pabaliktad din mo man yung mundo, katotohanan pa rin yun. So let's see kung anong nangyari afterwards. May ilang sumaksi ng kasinungalingan kasinungalingang ito laban kay Jesus. Sinabi nila, narinig po naming sinabi niya, nagigibain ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng ibang templo na hindi gawa ng tao. Pero hindi rin makakatugma ang sinasabi nila. Tingnan mo mga false witness. Pag sinungaling talaga, laging taliwas yan. And siguro po ikaw ay biktima ng mga taong naninira. So sabi ng Panginoon, magalak ka daw kapag sinisiraan ka kung nagsisinungaling sila laban sa iyo. Pero kung ikaw naman yung taong naninira, kailangan mo po itong i-eliminate, ha? Uulitin ko, kailangan mo ito yung ugali na pag pinag-uusapan natin, naninira ka. Hindi naman totoo, pero naninira ka. Hindi po maganda yan. Kailangan mo pong hilingin sa Diyos, sa Panginoong Diyos, pinagsisisihan ko tong kasalanan. And then today, magbago ka. Hindi, naalala ko dito sa Hong Kong, merong isang tao na nag-asakin ganito, Pastor, anong dapat kong gawin? Sinabi ng amo ko na mag-white lies daw kami. Pero remember this, kasinungalingan ay kasinungalingan. And alam ko kung bakit niya tinanong yun. Bakit? Kasi kapag amo mo yung mag-aas sa'yo na magsinungaling ka, parang dapat mong tanggapin. Bakit? Kasi nga, amo mo yun, baka i-terminate ka. Pero sa ganitong sitwasyon, dyan nyo po mapapatunayan yung relasyon mo sa Panginoon. Huwag ka pong maging false witness. Huwag ka pong magsinungaling para lang maprotektahan yung sarili mo. Hindi po maganda yan. At yan po yung topic natin for today. And to finalize, tingnan nyo po itong libro po ng Proverbs, chapter 6, mula verse 16. May mga bagay na kinamumuhian ang Panginoon. Ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoon sa kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. So, kinamumuhian. Hindi lang yan basta kasalanan, kinamumuhian ng Diyos. Kung nakikita mo po yung sarili mong ganito, salamat sa Diyos na recognize mo, pero acknowledge it to God. Sabi mo, Panginoon, ayoko na nito. And then, baguhin nyo po yung sarili ninyo. Wag nyo pong gagawin yan. Okay? Kung wala pa po kayong oil this coming weekend, pwede nyo pong matanggap itong oil na ito.
Libre lang po ito sa iisang purpose. Gusto natin na matanggap yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo na magbibigay sa atin ng kakayahan na magkaroon ng pagbabago. Mga kaibigan, I believe ito lang po yung gusto kong sabihin ngayong araw na ito. Pero bukas, kasama ko po yung wife ko. Meron kaming isang pag-uusapang topic na dapat ninyo o natin na i-eliminate. So ano kaya yun? So bukas, huwag nyo pong kalimutan na maging connected once again. At kung hindi nyo pa po napanood yung mga previous episodes natin about mga bagay na dapat nating i-eliminate, pwede nyo pong bisitahin yung ating playlist sa ating YouTube, and then nandun po yung mga previous episodes natin. Okay, please share nyo po yung link kasi I believe makakatulong ito para sa lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos and hanggang tomorrow po again.